So ayan guys, magandang buhay sa inyong lahat. Nasaan man kayong dako ng mundong ito, binabati kayo ni Disipulo ni Cristo, Province Life ng isang magandang buhay. So ngayon guys, gagawa naman tayo ngayon ng pantaboy sa mga peste, sa mga uod at sa mga aphids. Yan. Dahil mahalagang malaman natin to guys, makagawa tayo ng isang simple at murang-mura, very affordable guys yung mga materials niya, pero napaka-epektibong pangtanggal, pangpatay, pantaboy ng mga insekto, uod at aphids. Yan, kung mapapansin nyo guys, yung ating mga materials ay makikita lang natin dyan sa mga tabi-tabi, dyan sa kusina lalo na. So, i-prepare lang natin guys yung 1 litrong tubig. Yan. Ako guys, ang pinili ko mineral. Yan. Nag-mineral na ako kasi pang spray ko yan guys sa aking halaman. So, para makasiguro ako, hindi na ako kumuha sa nawasa. Dahil ang nawasa guys, mayroon siyang content ng chlorine. So, ayan guys yung ating mga materials. Ayan, Joy dishwashing liquid. Yan. Mayroon tayong dato puti na suka. Yan. Kahit anong brand, basta suka. So, mayroon tayong cooking oil. Ayan guys, is mantika yan. So, hindi talaga siya yung lason, no? Pero kapag sinamahan pa natin ng sili, yan, mas lalong nagiging epektibo yung ating pantaboy, insekto, uod at aphids. Yan. So, ayan guys yung ating mga ingredients. Napakahalaga guys na ilagay muna natin guys na dito sa yung 1 litro guys, hindi mo masyadong pupunuin yan. Gawa ng dadagdagan mo pa yan para hindi umapaw. Yan. Unahin natin guys na ilagay yung suka. Yan, 1 kutsaritang suka sa 1 litrong tubig. Yan guys, ilagay na natin yung suka. Ayan, hindi masyadong marami para hindi masyadong maasim. Ayan guys, kutsarita lang yan. Mas maliit pa yan kaysa doon sa kutsara na ginagamit natin sa pagkain. Mas maliit pa yan. So, talaga napakatipid, no? Kung ibabase natin, bibili tayo ng mga tawag nito synthetic na pamatay peste, mahal na, masyado pang delikado. So, ayan guys, Joy dishwashing liquid. Ayan, 1 kutsarita din. Nilagay ko guys, mas kaunti, mas marami yung suka kaysa dyan sa dishwashing. Ayan, papansin nyo guys, halos hindi siya punong-puno. Ayan, ilagay naman natin yan. Ang lahat na yan guys, yung mga ingredients ay paghahalo-haluin lang natin sa 1 litrong tubig. Ayan, yung ating cooking oil na makikita mo dyan sa kusina at palaging nandiyan sa kusina every time na magpiprito ka ng isda, karne, o ano man yung piprituhin mo, itlog, nandyan yung cooking oil. So, hindi pa rin siya nakakalason. So, napaka-safe ito guys gamitin. Kahit na hindi mo na masyadong itago ito. Hindi problema kung maabot siya ng bata. Even kung mainom niya man, hindi po ito makakamatay. Dahil ang medyo mabigat-bigat lang naman dito guys na ingredients is yung dishwashing liquid. So, ang dishwashing, hindi ka naman mamamatay niyan, dishwashing liquid. So, ayan guys, baking soda. Napaka-inam guys na maglagay tayo ng baking soda. Alam natin yung baking soda, ginagamit lang yan guys sa mga paggawa ng cake, di ba? Ginagawang pampaalsa. Pero guys, napaka-inam pala yan guys sa halaman, lalo na sa pantaboy ng mga insekto, aphids at uod. At mainam pa yan na pampabunga guys, iyan na baking soda. So ayan, ilagay na natin ng dahan-dahan.
At mas mainam guys kapag ka nailagay ninyo yung baking soda, i-shake talaga ninyo ng mabuti yung bottle na yan hanggang sa makita niyo guys na bumubula na yung ibabaw, dahil bubula talaga yung dishwashing liquid guys. Ayan, mahalo siya ng mabuti kasi itong baking soda medyo nagbubuo-buo ito guys kapag hindi mo na dissolve ng mabuti yan. Possible na bumara yan doon sa ating sprayer, sa hand spray natin. Maliit lang ang butas nung guys, kaya mahirap mong pabugahin pagka bumara yun buo niya. So dapat medyo talagang natunaw siya ng mabuti, alugin lang ng mabuti. So ayun na guys, lagyan natin ng sili dahil yung sili ay ayaw yan ng mga insekto. Yan, kasi nga maanghang siya, hindi masarap yung panlasa. Para sa kanila, titigilan nila yung pechay na kainin. Yan, kaunti lang, hindi naman sobrang marami kasi makakasama din kapag marami yung sili kasi maanghang yan eh. So, kaunti lang, isang sili lang, pagputol-putil. Hindi na nga natin guys dinurog ng gusto. Ayan, tapos na tayo guys, no? Sa paghalo ng mga ingredients. Ayan, mag-shake na tayo. Ayan, ihalo lang ng mabuti. I-shake lang ng mabuti guys yung ating 1 litrong tubig at kasama yung ating mga ingredients para mas epektibo guys yung ating ginawang pantaboy insekto. So ganun lang guys kasimple, ganun lang kasimple siya. Matagal nyo nang gagamitin yan kasi pag nag-apply tayo niyan guys, hindi naman araw-araw. Twice o thrice a week lang ang ating spray. Hanggat may nakikita pa tayo na insekto, langgam, uod, aphids, at iba pang klase ng insekto, patuloy lang tayong mag-spray. Yan. So, ipapakita ako sa inyo guys yung resulta ng aking ginawa. Dahil itong timpla ko na ito ay pangalawa na po itong timpla ko. So, hindi ko naman na-videohan yung unang timpla ko ng pamatay peste na to. At ngayon ko lang na-share sa inyo. So, kung kayo guys ay mahilig mag-halaman, mas mainam na matutunan nyo to para hindi na kayo bibili ng mga synthetic na pesticide. So, ayan nga guys. Yan, susubukan natin yung ating mga tanim na pechay. At ipapakita ko sa inyo yung resulta nung ginamuitan ko siya ng ganito guys na ginawa natin. Dahil yung ating pechay ay inatake ng mga uod, no? Inatake ng mga insekto na parang kunting yung mga bibig dahil punit-punit talaga yung kanyang dahon. Pero nung ginamitan natin ito, although mayroon pa rin naman kaya gumawa ulit tayo, hindi naman talaga na wipe out lahat. Pero guys, naka-recover sila. Ayan na guys yung ating mga tanim na pechay na ayan, recover na guys yung kanyang dahon. Wala nang mga kinagatan ng insekto. So ayan guys, makikita nyo yung bakas, mayroon pang mga kinainan ng insekto, punit-punit pa yung kanyang dahon. Pero dahil epektibo guys yung ating ginawa, naka-recover na siya. Ayan. So pwede na naman natin anihan. Ito guys, pangalawang anin na yan kapag kukuhanan ko. Kasi mayroon ng akong nauna na kinuha isang anihan na yan guys. Sa pechay guys, reminder lang, kung nag-garden kayo, huwag ninyong bubunutin yung pechay para tuloy-tuloy yung pagdahon. Kasi pagka binunot niyo, pang-isahan lang na anihan lang yan guys, magtatanim naman uli kayo. Pero kung kukuha lang kayo ng dahon, nagugulayan ninyo, halos umaabot siya ng kulang-kulang 1 buwan bago hindi na siya magdahon muli. So matagal tayong mag-harvest. So maraming salamat pala guys sa inyong pakikinig sa inyong panonood ng aking mga video.
Sana patuloy nyo pang suportahan ang ating channel na hindi pa monetize as of now, dahil para marami pa akong ma-share sa inyo patungkol sa paghahalaman. Alam nyo guys, ang paghahalaman ay napaka-inam dahil napaka gandang pantanggal stress. Kung medyo napapagod ka, punta ka lang dyan sa garden mo at tiyak na mawawala na yung iyong stress, yung pagod. Pero yung pinaka-the best, lapit sa Diyos, lapit sa Panginoong Hesus kapag napapagod, kasi siya yung may pangako na hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. So napakaganda guys ng promise ng ni Jesus sa atin.